I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot, bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino na nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. So yun mga kababayan, narinig nyo ang Pangulo. Basta mga pamilya ng ating mga kababayan na nasa Middle East, ayan po ang statement ng ating mahal na Pangulo. Nakamonitor po sila, no? Nakamonitor ang Pangulo sa mga nangyayari ngayon. Alam nyo naman po ay binumba ng Amerika at ang Israel ang Iran, kaya namatay po yung namatay po ang leader, mga kababayan, no? At ang yung tawag dito, yung anak at saka yung manugang ng leader ng Iran, mga kababayan. Ito yung po yung sinabi dito. O yan, ipinasilip ko lang sa inyo guys. Ayan o, Iranian media report date of Khamenei's daughter, son-in-law and granddaughter. Agoy. So yan, mga kababayan. Kaya sa mga pamilya ng ating mga kababayan na nasa Middle East, huwag ho kayo mag-alala. Sabi nga ng Pangulo, wala naman casualty na nangyari. Kaya nakamonitor ang Pangulo. 24/7 po yan. Alam nyo naman si PBBM pagdating sa mga ganyang mga sitwasyon talagang laging nakamonitor po yan. Hindi po nagpabaya yan. Kung kinakailangan sila kung pauwiin, anytime po yan, kikilos ang gobyerno, padala ng eroplano, siguradong mapapauwi sila sa di oras. Medyo medyo malala ang tensyon, pero mga kababayan, sabi po ng China, yan po ang sinabi ng China, DCRH News. China Ministry of Foreign Affairs has expressed concern over US-Israel strike against Iran and called for an immediate ceasefire, urging all sides to avoid escalation and to resume dialogue and negotiation. Yun ang pinaka maganda. Buti naman at nagnanawagan ang China guys, may concern din pala. Kaya 'di ba sabi natin, kung lumala yung gulo na yan, naku po, hindi lang po isang bansa ang apektado po lahat, buong mundo yan guys. Yung sinasabi ng World War 3 ay naku po, wag naman, 'di ba? Wag naman. Marami talagang tawag dito, magsasuffer sa totoo lang.
Ayan na, China urges immediate ceasefire after US-Israel strike in Iran, March 1, 2026 today. So, ayan, may concern po ang ating mga tawag dito, mga kaibigan na bansa tulad ng China. Kahit sino ba naman talaga magugulat kasi nangyari. Napaka-delikado po yan Kaya nga sabi ko dun sa unang video ko, ito kasi minsan si Iran matigas ang ulo, mataas din ang ere anong laban mo sa malaking bansa? Tulad ng Amerikana ko po. Yan mga kababayan, sabi po dito ng ABS-CBN, pagsabog ng pagdulot. Sabi dito ng ABS-CBN, pagsabog, nagdulot ng minor damage sa Dubai International Airport. 4 na staff sugatan. Ay nako po. Basahin nga natin guys. Sa isang post sa X, sinabi ng Dubai Media Office na kinumpirma ng Dubai Air Force na nagtamo ng minor damage ang isang concourse ng Dubai International sa United Arab Emirates dahil sa isang insidente. Hindi naman direktang binanggit ng mga otoridad ang partikular ng sanhi. Kinuwento ni Irene Idradan na nabanggit sa kanya ng mga kaibigang Pilipino nagtatrabaho sa isang retail store sa Paliparan na may malakas silang pagsabog na narinig. Malakas na pagsabog daw po So I'm not sure if debris or baka yung mga hindi na intercept na missiles kasi around 1 AM ayan time, ang daming explosion na narinig namin dito pagbabahagi niya sa kanilang binahaging mga larawan, makikitang nabalot ng makapal na usok at talikabok ang ilang tindahan at pasilidad ng Paliparan. Ayan guys, hindi ko na ipi-play sa Paliparan, tinira na content na ang insidente at nasa lugar ng ang mga otoridad at emergency response team. Sinabi rin itong 4 na staff Paliparan ang ginamot dahil sa natamong mga sugat for sustained injuries and receive prompt medical attention. Due to contingency plans already in place, most of the terminals were previously cleared of passenger. Further, updates will be provided by the as they become available, saad pa ng DMO. Sa hiwalay na post, inulat naman ng Abu Dhabi Airports na may insidente sa Zayed International Airport kung saan may isang Asian national ang namatay. May 7 rin ang nasaktan. Ay, grabe. Ano ba yan? Abu Dhabi? Iba din sa Dubai? Grabe. Tapos, naglunsad ang Iran ng mga airstrike sa ilang bansa sa Middle East bilang tugon sa atake ng Israel at ng US na tinawag na 2 bansa na preemptive attack sa sinasabing bansa mula sa Iran. Baka nga doon napunta. Nako. Yan ang sinasabi natin Ano ba yan? Anong nangyari sa mundo? Sabagay guys, kung talagang babasahin yung Biblia, uulitin ko, babasahin yung Biblia, nandoon po yan. Bansa laban sa bansa. Digmaan. Darating ang panahon, magkakaroon ng digmaan laban sa bansa laban sa bansa. Nako po. Huwag naman sana guys. See guys, explosion at Dubai, Denmark, the fall. Ayan. Nako. Well, sana hindi na po lumala delikado talaga. But anyway guys, ayan po ang statement ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow me and likes guys. Thank you everyone.